Dahil sa nararanasang matinding epekto ng El Nino, halos hindi na maramdaman ang lamig ng simoy ng hangin na dapat sana'y nararamdaman pa natin dahil katatapos lang ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, hindi pa matatapos ang banta ng El Nino sa mga susunod na buwan at posibleng tumagal pa ito hanggang Hunyo ngayong taon. Si Jervis Manahan sa detalye. Enero pa lang pero ang lamig ng simoy ng hangin na nagdaang Pasko tila nawala na agad. Mainit na kasi ang panahon at ayon sa Pag-asa, hindi pa matatapos ang banta ng El Nino sa mga susunod na araw. Inaasahan daw kasi na mararamdaman ang epekto nito hanggang sa Hunyo bago bumalik sa normal ang Sea Surface Temperature Anomaly o SSTA. May posibilidad pa raw na humaba pa ang tinatawag na El Nino season. Nakatulong naman daw ang mga nagdaang bagyo para tumaas ang level ng tubig sa mga dam. Ayon din sa Pag-asa, naitala ang taong 2015 bilang pinakamainit na taon sa buong mundo. Ang taong 2011 to 2015 naman ang warmest 5-year period. Base sa prediction ng ahensya, 2 hanggang 6 na bagyo lang ang mabubuo mula Enero hanggang Hunyo ng taong 2016. Pero sa kanilang obserbasyon sa mga nagdaang El Nino seasons, posible raw na maging mas malakas ito. Dahil diyan, mararanasan ang matinding tagtuyot sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa panahon ng tag-init. Pero sa ngayon, may sapat na supply pa naman ng tubig sa Angat Dam. Wala pang epekto at hindi pa naman mararamdaman ng mga pamilya sa Metro Manila ang tagtuyot. Asahan na raw ang mainit na temperatura sa summer na aabot hanggang 37 degrees Celsius sa Metro Manila. Posible pa raw na umabot na hanggang 41 degrees sa lowland Luzon. Kapilang na ang Tugiga raw sa Cagayan na madalas makaranas ng pinakamainit na temperatura sa bansa. Nagsasagawa na rin daw sila ng cloud seeding operations para maparami pa ang ulan. Mas may focus na raw ang cloud seeding operations sa Visayas at Mindanao na nakakaranas ng mas matinding tagtuyot. Patuloy daw ang kanilang monitoring kaugnay nito. May El Nino Task Force na rin daw na binuo ang gobyerno. Ito ay pinangunahan ng NEDA at nilalahukan ng ahensya ng gobyerno gaya ng DOST at DOH. Ipinapasa rin daw nila ang kanilang forecast sa Department of Agriculture para makapag-adjust sila sa kung ano ang itatanim ngayong taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.